Sabi nga nila, ang liwanag ang mitya ng pagbabago. Ang pagkakaroon ng maayos at maaasahang kuryente ang tunay na simula ng pag-asenso ng bawat pamayanan. Kapag may kuryente, sumisigla ang komunidad at nagkakaroon ng oportunidad para umangat ang kanilang kabuhayan. Ako si Pinky Webb at ito ang bagong season ng Business Matters, where doing good is good business. Bumabiyahe ng 1 oras si Hyacinth Alialan o kilala sa pangalang Chick Chick sa kabilang barangay para lamang bumili ng yelo para sa kanyang munting tindahan. Nagapalit may kining ice para lang mabugnaw among soft drinks. Kaya og dili man gud siya mabugnaw, dili jud ko mapalitan. Kaya mamili man jud sila bugnaw, huminang benta. Nagtsatsaga naman sa ilaw mula sa portable solar sina Ramil Batyagan at ang kanyang pamilya. At para kumita man lang ng kaunti sa pagmemekaniko, ay gumagamit sila ng degasolinang generator para sa kanyang maliit na talyer. Pero sa mahal ng krudo ngayon, tila suntok daw ito sa buwan. Nakalisod lang sa generator, sir, kay inig ka gabi eh. Di man malikayan nga na muagi. Magpaayo, sir, mga banda, mga alas 9 sa gabi niya, top hour na, sir. Magdisturbo po kayo sa silingan, kaya musinggit man itong generator, mag-welding, grinder, yung saba po kayo sa palibot. Nangangapa naman sa dilim ang teacher na si Mary Jane dahil sa kawalan ng kuryente. Nung dumating ako dito, napakahirap dahil ang ginagamit naming pang-ilaw sa tuwing gabi, yung lampara, kailangan alas 6 nakakain na, alas 7 tulog ka na dahil madilim. Yun ang struggle na walang ilaw. Mahirap. Para kina Chick Chick, Ramil at teacher Mary Jane, pasakit sa kanila ang kawalan ng elektrisidad. Hindi na kasi naaabot ng kuryente ang malayong baryo ng Paquibato District, Davao City, kung saan sila nakatira. Ayon kay Chick Chick, mahirap ang kabuhayan sa kanilang lugar dahil sa walang kuryente. Kulang na kulang ang oportunidad, hindi na nakakapagtapos sa pag-aaral ang ilang mga kabataan at nauuwi na lang sa maagang pag-aasawa tulad niya. Kaya yung unta, makahuman kog eskwela kaya para mas dali good siya og kuan kaning, di ba mas dali man tag opportunity pag nahuman tag eskwela ana-ana. Nya, unta kaning wala lagi nagsayang tag ninyo ana-ana. Nya, saon man niya. Nasayo man jud siya menu mo to nga. Bisag unsa ka lisod, laban ng gyapon. Kaya naman para matulungan ang kanyang binuong pamilya, nagtayo ng maliit na sari-sari store si Chick Chick. Pero kahit na gusto niyang madagdagan ang kanyang paninda, ay nasisira lamang daw ito dahil wala siyang maayos na imbakan. Pananglitan atong nagtinda mig barbecue, mas dili ko kapalit og binulto og kay madaot man og wala siya ref. So ang mapalit nako tag 2 lang ka kilo ana lang para pang karon lang jud nga gabi eh. Nya pagka ugma na pod og nanapod ko halin balik na pud mapula kay para mopalit na pod mi. Kay dili man mi ka imbak, di man mi ka kuan og pagkaon ay kining mga tiil ulo tinae kay madaot man siya. Tulad ni Chick Chick, ganun din ang sentimiento ni Ramil. Nais niya sanang madagdagan ang kanyang mga gamit sa talyer, ngunit dahil sa ito ay mahal at gagamit ng kuryente, nag-aalinlangan siya. Na may generator, sir, nga pwede siya sa welding machine. Pero katong mga mahalon po lagi, mga 16,000. Sa isa ka adlaw, hurot ko og 6 ka litro, sir, gasolina. So gasto kay siya, sir. Tinuturing na basic necessity ang pagkakaroon ng kuryente. Ang serbisyong ito ay hindi lang nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan, ito rin ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa hanap buhay, pag-unlad at mas maayos na kinabukasan.
Kaya naman nakipagtulungan ang isa sa pinakamalaking power distribution company ng Davao City sa lokal na pamahalaan para maabot ang mga liblib na lugar at mabigyan ng maaasahang serbisyo ng kuryente. Ang Davao Light ay isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na ang layunin ay maghatid ng matatag, abot-kaya at maaasahan na serbisyo. Sir, tell us more about the SEP, your Sitio Electrification Program. Okay, so the Sitio Electrification Program is a mandate from the Department of Energy to energize the far-flung barangays. No? Here in Davao Light, I'm very proud to say that at barangay level, we are 100%, meaning all of the barangays are already energized. At sitio level, we're about 92%. And that's really because some of the sitios are still inaccessible. And you know, sitios are born every now and then, so it's kind of a moving target also, right? But you know, the goal really is to reach these far-flung barangays and be able to energize the communities there. It's our mission to provide safe, reliable electric service to our customers and to the business in the communities that we operate. Mula 2018, mahigit 200 sityo na ang na-energize ng Davao Light. Sa aming pagbabalik, ano-anong mga oportunidad ang nag-iintay sa Paquibato District matapos makabitan ng kuryente? Ang pagkakaroon ng kuryente ay higit pa sa isang simbolo ng modernisasyon. Nagsisilbi itong daan upang mapaunlad ang pamumuhay at mapanatili ang dignidad ng bawat pamilya sa isang komunidad. Kung kaya't ang Sitio Electrification Program ay nananatiling sentro ng adhikain ng Davao Light. We all know that electricity is a catalyst to the transformation of these rural communities, right? Making it a crucial enabler in the socio-economic development of these areas. So, in all the sitios that we've energized, we've seen a massive improvement actually in terms of the economic growth and productivity. We've seen people have better access to information through TV, through internet, through their phones. And one of the common revelations actually as these economic developments happen is peace and order also follows. So security significantly improves as these activities come into life in these areas. Sa pamamagitan ng isang maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng kuryente, nabuksan ang mga pagkakataon para sa mga miyembro ng komunidad na mapabuti ang kanilang kalagayan. Naging daan ito upang mapalago ang kanilang sariling negosyo. Si Chick Chick, marami nang naiisip na pwedeng idagdag sa kanyang sari-sari store. Excited ako kami, nangita na ako kining god kining ice cream nga company ba nga parabot niyan mi. Wala pa mo tong kuan, nagpahibalaw na sila ba og kano sa ibutang kuryente, so nakaipon-ipon mi pangpalit og chiller. Daghan na kay ko ginoon na gusto ko mag-shake, mag-ice candy, ice, frozen products. Kanang pwede ko buhaton niya sa kuryente. Nadagdagan naman ang mga serbisyong naaalok ni Ramil sa kanyang talyer at mayroon na rin siyang mga power tools na nagagamit ng walang aberya. Mas nindot ang jud ang kuryente kay nakatipid mi sir. Kay kung generator sir magpasiga mi og gabi sir, saba pud siya. Niya ang kuryente nagtahimik, silent ra kay siga sir. Niya makagamit pud mig gabi mga alas 10 tungod kay dili man siya saba sir. Dagan pud siya og makaya nga mga power tools sir tungod kay usog ng kuryente sir. Dahil malaki ang natitipid sa kuryente at dumarami ang mga customer ni Ramil, sinisimulan na rin niyang itayo ang kanyang mas pinalaki na talyer. Bukod sa pagtuturo, si Teacher Mary Jane naman ay sinisimulan ang pag-aalaga ng manok at baboy para ibenta. Kinakabit na yung poste, sabi ko nga parang ito na ang simula ng pangarap ko. Kung ano mang naisip ko noon, magagawa ko na. Dahil sabi ko maraming magagawa ko pag may magkuryente. Itong pagmamanukang ko po,
Bali, pangalawang option ko ng paghanap buhay. Ang una kong hanap buhay noong tindahan po. Napag-isipan ko na how about dagdag tayo ng another negosyo para makatulong din tayo sa ating kapwa dito sa bukid. Ang kuryente ay hindi basta simpleng tanda ng pag-unlad. Ito ay isang pundasyon na nagbibigay daan sa mas maginhawa, marangal at maliwanag na pamumuhay ng bawat pamilya at komunidad. It's really our mission. I think it's also our transformative purpose to empower the evolution of the communities that we serve. We will go to the extent as much as possible to be able to serve these communities. Kasi we believe na as they develop, as the socio-economic activity in the area develops, not only are we helping them, they're also helping us because it's also good for business, right? So as you give electricity, they also consume electricity. So that's what we're here for. It's also good for our business. Pangarap po doon ako sa una sa akong balay na mga Christmas light kay para ang mga tao mga diri wala kay kailangan sa una pa sir ba mga igno pagod para makakita pod sila sir ba na nindot di ay nga na labi nag inig Pasko na isuga dili na kinahanglan niya limitado pa dili na kinahanglan niya magsayo pagluto kay para ano. Importante gid ang kuryente kay tagan jud siya nga tabang sir. Tagay yung salamat sa taga Davao Light pod. Kaya gid nila pasulod ni nga pinakalayo na ni nga area sir sa sulod sa Pakibato District. Salamat po sa Davao Light na nagkaroon po ng kuryente dito sa lugar po namin. Ito po ang malaking accomplishment na nagawa po sa aming barangay na nagkaroon po ng kuryente dahil yung pinapangarap natin noon na magkailaw, magkaroon ng expanded na business na matutubad yan dahil sa malaki po ang naitutulong ng kuryente sa aming lugar. Salamat po sa Davao Light. This in step of the future, this is not only a Philippine market slogan. This slogan meaning is the Sharp is the want to continue the side of the customer. So we want to give to the customer the full solution for this customer's current issues. We just launched our new slogan, In Step with Your Future. This means that Sharp is really relying and we really serve our customers so that we could walk with our customers on our side. Sharp is continuously solving the problems of the Filipino. So this includes yung mga problema nila sa households like mga appliances. So we also launched our new line for audio, also our XLED TV, and of course we also have our refrigerators and washing machines. Today's event, we show the plasma cluster ion technology. That one is also good for effect to the odors and any virus and mold. We want to live with the healthy condition and a good comfortable room. We have here our CS series or what we call the studio. So with CS series, meron tayong different function. Meron tayong reverb, echo for karaoke, and meron din tayong mic priority. Sharp is the continuously the business in the Philippines. Our main purpose is that we deliver to the all Philippine customers for the good quality product. This is our policy for the Japanese quality. As a Japanese brand, expect that we still the brand that commits in terms of quality. Sharp is still a Japanese brand that serves the Filipino. To our Sharp customer, thank you very much and hopefully you still support Sharp to the coming years. And kung Sharp ka, bili na! Sharp! In step with your future! Apo Biho
Hotel was the second oldest hotel in the Philippines. It was also the first hotel in Davao City. We feature 183 rooms that can accommodate 1,000 guests with our expansive banquet facilities. We aren't just a building, we are a Davao landmark. Our rooms are a masterclass in classic modern functionality. Many of our rooms offer a view of Mount Apo, our namesake. This is to remind the guests why they fell in love with Davao City. Culinary excellence is in our DNA. From our entree restaurant that serves buffet breakfast, lunch, and dinner, we do take pride in catering our guests, serving them the best dishes. And also our Cafe Josefina that serves Filipino comfort food. And also the Blue Room that offers an elevated menu and our curated wine list. While our prime location is in the heart of Davao City, tinagurian rin po si hotel bilang crown jewel ng Mindanao, and it is our Davaoeña soul that brings them back. We are currently undergoing a strategic digital transformation that includes the expansion of our function rooms, the ongoing construction of our multi-level parking, our new swimming pool at the garden. Naging landmark po kami for 78 years, and we invest heavily in values-based training. We don't just teach our staff how to serve, we teach them the ApoView way, which is rooted in respect, anticipation of guest needs, warm welcome of the Mindanaoan culture. Consistency is our benchmark. We are a major advocate for a local first sourcing. From the coffee beans in our lobby to the art of the walls, we showcase Davao. We treat the hotel like a living museum, preserve the mid-century architectural charm and the stories within these walls. At ApoView, our food is a sensory bridge to our Davao culture. Whether it's a quick business lunch or a wedding feast, the quality of our cuisine is designed to be the highlight of the guest stay. Welcome to the heart of Davao. At ApoView, you aren't just booking a room, you are becoming a part of our history. We invite you to experience the grace of a bygone era, delivered with the comforts of today. Your Davao story starts here. This is our first run for Sharp Run. Very excited kami because we really use Sharp for almost 2 decades now. Yeah, and it's a good turnout. Everyone's in good spirits, good vibes, and we're able to do a sub 60, so happy ako. This route, if you want to beat your PR, this is the perfect spot for you. Konti ang elevation gain, kakayanin ng katawan natin. Gusto namin imbitahan lahat ng mga runners dito sa iRun PH. Sa iRun PH, napakasarap tumakbo dito. Marami kayong mga freebies na makukuha. Let's go, Sharp Run! Yay! Paldo! Paldo na! Puno na yung eco bag ko. Paldo! Kaya yan, no? Tambang. Sagana sa sa loot bags. Sharp number 1! I love the goodie bags that they're giving away. It's fresh organic vegetables from our Bagsakan farmers. Wonderful initiative. Thank you so much sa lahat ng iRunners today. And of course, thank you din sa mga dealers namin na nag-support. We are giving away 1
Sharp air purifier with mosquito catcher. Fully auto washing machine. Oh, wow. This 1 horsepower NG split type air conditioner. 7.9 cubic feet, 2-door, no frost inverter refrigerator. Sharp 55-inch 4K Google TV. Yay! Let's go Sharp Brand! Yay! Let's go Sharp! Thank you Sharp! Thank you Sharp! Sharp number 1! Sa sektor ng agrikultura, ang tamang puhunan ang susi sa pag-unlad. Bilang pinakamalaking government-owned bank, layunin nitong protektahan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Sa gitna ng tirik ng araw, maagang nagtatrabaho sa kanyang palayan si Mang Vicente. Hindi alintana ang pagod dahil ang bawat butil ng bigas tila katumbas ng ginto. Ito na kasi ang kanyang kabuhayan at pinagkukunan ng pantustos sa kanyang pamilya sa loob ng 40 taon. Dati, halos maliliit pa yung mga anak ko, lahat ng trabaho sa akin, yun doon halos wala akong pahinga. Kung pwede nga lang akong gawin kong araw ang gabi, gagawin ko. Yun ang pinakamalaking hamon sa akin nung maliliit pa yung anak ko. Kadalasan, hindi raw sapat ang kinikita ni Mang Vicente sa pagsasaka. Kaya naman dala ng kakapusan, napipilitan si Mang Vicente na mangutang kahit pa nga napakalaki ng interes o tubo. Halimbawa, nakaano ako sa 5-6, hindi ka pwedeng hindi maghulog doon kasi anuin ako. Dito sa mga kamag-anak ko minsan, pag kung may alam akong kung sino ang may ano dyan, minsan nangihiram muna ako, abono ko doon sa 5-6 ko para hindi lang masira ang pangalan ko sa pinagkatangan ko. Katulad ni Mang Vicente, pagsasaka rin ang ikinabubuhay ni Loida sa loob ng mahigit 2 dekada dito sa Iriga, Camarines Sur. At hindi nalalayo ang kanilang kwento dahil sa lahat ng kanilang hirap sa pagtatanim ay palaging kinakapos pa rin. Nangungutang kami sa halimbawa tao, yung mga may mga pera. Tapos pag halimbawa katulad nung nakaani kami, nakadami-dami kami, ibinayad lang sa utang. Talagang lugi as in sobrang hindi kami nakakabawi maski pambili ng bindi. Nasisiro kami minsan. Bukod sa lumulobong utang, isa pa sa matinding sanhi ng kanilang pagkalugi ay ang pagkasira ng mga pananim. Dala ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas simula buwan ng Hunyo. Nung laging may bagyo, lugi talaga kami, laging lugi. Nakaka-stress sobra. Kasi di kami nakakabawi. Sa isang bansa gaya ng Pilipinas kung saan bigas ang pangunahing pagkain at pananim, kailangan ng mas maigting na programa para sa ating mga magsasaka para hindi mapilitang kumapit ang ilan sa sistemang lalong naglulubog sa kanila. We know that the next months will be difficult, but what we all want to do as a government po is to really make sure that we come together, that we work together para po tayo magtulutulungan. Ang Land Bank po ay bangko ninyo. So please don't forget that we are here as a government financial institution to support you.
Para makatulong na maibsan ang kalbaryo ng mga kababayan nating magsasaka, inulunsad ng pinakamalaking bangkong pag-aari ng pamahalaan ang AgriSenso Plus Lending Program. Ito po yung banner program ng Land Bank sa agriculture. Ang layunin po nito, lahat ng mga involved sa agricultural value chain ay mapautang. Layunin nitong makapaghatid ng mas malawak at abot-kayang credit assistance para sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda at iba pang kasama sa agricultural value chain. Dito sa AgriSenso Plus na nagawa ng Land Bank pababain yung interest rate up to 3% per annum. So ibig sabihin, 0.25% per month. So ganun siya kababa. On top of that, nakapagbigay kami ng free credit life insurance, free life insurance, and then may free training and capacity building. At ang proseso, pinadali upang ang mga kagaya ni Mang Vicente at Loida mas mabilis na makabangon. Naglakad ako ng mga papers ko. Tapos sinabmit ko po sa Land Bank. Super dali po, hindi po ako nahirapan. 1 week ko lang nilakad po, automatic po. Narilisan po ako ng loan. Maganda po kasi napakababa ng interest. Tapos sila na ang napasok sa insurance. Kaya in case may kalamidad, yung ibang gastusin na ibabalik naman sir, gawa ng crop insurance. Ang bawat sektor ay dapat magtulungan para sa ikabubuti ng ating mga magsasaka. Sa bawat butil ng bigas, bawat gulay, bawat huli at bawat ani, nakataya ang kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya naman ang pagtulong at pag-alalay sa kanila ay pagprotekta rin sa sambayanan. Ang objective namin is maiparating sa lahat ng area, sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, itong programa na ito. At tulong-tulong to, at ang maganda is a program that covers all stages, all stakeholders in the agricultural value chain. Hindi lang kita ang sukatan ng tagumpay sa pagnenegosyo. Ngayon, mas maraming pribadong kumpanya ang aktibong tumutulong sa mga marginalized na sektor. Samahan kami ngayong season para sa mga kwento, istorya ng inspirasyon na nakabubuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong mga comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang bagong season ng Business Matters, where doing good is good business.